Alright, what's up mga matitibay? Once again, Rasaul Unfiltered. Nandito naman tayo sa park dito sa may Clark Our Lady of Remedios Chapel. Dito tayo madalas halos siguro ilang beses na akong nag-content. Kasi dito presko, tapos pagtapos mong nag-visit diyan, presko yung lugar na ito. So ayun no, nandito na naman tayo ngayon. So ano kayang pagkukwentuhan natin ngayon? Siguro muna, medyo bawas muna tayo sa yung libro or experience. Ngayon sa muna tayo para hindi tayo masyadong nakakainip, no? Baka yung iba naiinip na sa masyadong mga libro-libro, motivational or experience. So ano naman tayo ngayon? Movie. Actually, nagkwento na ako about sa favorite movie ko eh. Ngayon naman, sa favorite anime movie ko, which is yung Dragon Ball Z. Alright, no? Dragon Ball Z. So, kung batang 90s ka, sigurado, palagi mo pinapanood ito tuwing hapon. Sigurado, ginagaya mo pa yung mga gesture nila doon, yung Kamehameha Wave, mga ganon. Pero alam nyo ba, na yung Dragon Ball Z, yan, metaphor lang yan ng kasalukuyang buhay na kinakaharap natin ngayon. Actually, yung kwento ng Dragon Ball Z, may malalim na may malalim na meaning yan. Actually, yan yung modernong nangyayari sa atin na nilagay lang sa form ng into anime. Actually, yung Dragon Ball Z, kwento niyan yung laging may slice of life. So, slice of life meaning ang nangyayari sa realidad nakapaloob o nakapasok sa movie na yan. So, as you can see dun sa movie na yon, sa mga nakapanood, yung movie pinagsama-sama siyang determinasyon, courage, hope, betrayal, chaos, ano pa ba? Changes. Yan yung yan yung tinatawag na sangkap ng sanglibutan. Yan yung sangkap kasi niyan eh. So sa mundo natin, yan yung mga bagay-bagay na dinadanas nating lahat. So sa Dragon Ball Z, lang yon. Ginawa lang nila into anime, into metaphor type, pero kung tutuusin, si Goku, siya yung siya yung tagapagligtas. Sa modern age natin, sila yung mga tinatawag nating matataas sa lipunan na mababait na pwedeng iligtas yung sangkatauhan sa pamamagitan ng tamang pamamalakad. So power. Tapos when it comes to gods naman, sila, 'di ba, sila Goku doon, meron din silang mga matataas na sinasabing mga god. So 'yun ang inahalin tulad nun sa modernong panahon natin. Siyempre, yung mga tayo naniniwala tayo sa presence of God. So naniniwala tayo na may higher being na pwedeng magligtas sa atin maliban sa mga taong itinalaga niya dito sa mundo. Kasi noong panahon, 'di ba, uso yung mga hari, ganon. Uso yung mga taong malalakas, like sila Achilles, mga ganon. Although yung Achilles kwento ng Greek mythology yun eh. Tama nga ba? Greek mythology o parang ganon yun eh. Pero kung talagang sa modern day, may mga may mga tao naman tayo na somehow naging ganun, lalong-lalo na sa Bible, di ba? So, yun lang, rough to, kumbaga, impromptu lang na explanation about dun sa Dragon Ball Z, bakit may hahalin tulad mo yung kwento ng Dragon Ball Z sa modernong panahon. So, ganun yun. Sa Dragon Ball Z, pinagsama-samang pagsisikap nung character doon para maabot niya yung pangarap niya. Ganun din sa modern age bilang isang tao para marating mo yung pinakamalupit
naantas ng pagkatao mo, dapat dumaan ka muna ng pagsasanay, dumaan ka muna ng pag-endure sa kahirapan, physically, mentally, para maabot mo yung pinaka-peak ng potential mo. So, sa Dragon Ball Z, pinakita yon tuwing nagsasanay si Goku, si Gohan, o iba pang mga kasama niya doon. Sa modern age, ganun din. Kailangan mong magsanay, kailangan mong magbanat ng buto, kailangan mong magsunog ng kilay para marating mo yung peak ng success at saka peak ng potential mo. So ganun lang, ano lang to, impromptu, unwritten, andito lang, naikwento ko lang kasi nga sayang yung ganda ng panahon. At least nakagawa tayo ng mapagkukwentuhan natin. So yun, no, ang ganda, no, kahit sa movie lang, basta't maging mapanuri ka lang, maging sensitive ka lang, actually marami kang matututunan eh. So yun yung isa sa mga palagi ko ring isinasaulo, kahit anumang bagay yan, movie ba yan or sitwasyon ba yan sa araw-araw, marami ka pa ring matututunan dyan. Maging ka lang mapagmasid, magaling ka lang mag-analyze. Yun, ganun, matututunan mo yun. Makikita mo yung mga bagay na dapat hindi ko ginawa to, bukas ganun na. Yung mga tipong ganung tirada ba. Alright, so hindi ko alam kung may natutunan kayo doon, pero at least kahit pa paano nailusot o kahit pa paano tumagos yung kwento, sabi nga nila. So marami pa tayong pagkukwentuhan yan. Kumbaga nire-recall ko lang yung mga ibang gusto kong i-share sa inyo. Actually, lahat ng i-share ko sa inyo ay puro positive vibes, syempre. Dahil yun yung kailangan natin sa panahon na malupit na yung mundo ngayon. Kailangan laging positive vibes lang yung binubuga natin. Kung wala kang magandang sasabihin, better to keep that to yourself. Wag mo nang banggitin. So, ganun lang. Alright? So, once again, Rasaul Unfiltered. Yeah!